Sian, nandiyan na yung crush mo attorney oh. Papalabas na. Dalian mo para sa'yo agad makasakay. Sambit ni Sian habang hinahampas ang likuran ng pedicab ni Logan. Agad na pinaandar ng binata ang pedicab nito at pinaharurot sa harap ng public attorney's office. Sabay ngiti ng malawak sa dalaga. Cheryl, uwi ka na? Agad na tanong ni Logan at umiling ang dalaga. Hinihintay ko lang si Brandon. Kakain kami sa labas. Mahinhin na sagot ng dalaga kaya agad na nanghina ang binata. Sige. Balik mo na ako sa antayan. Sambit ni Logan at nagmaneho pabalik sa antayan nilang nagmamaneho ng pedicab. Kawawa naman itong tisoy natin. Parang wala yatang pag-asa eh. Sambit ni Leonard nang makarating sa tapat ng mga kasamahan nila. May jowa na yan, Logan. Hinahatid niyan siya palagi. Sambit naman ng isa kaya napabusangot ng lalo ang binata. Sana hindi niyo sinabi para nagabol pa ako. Sambit ni Logan kaya nagtawanan silang lahat. Di naman kita masisisi. Maganda si Cheryl. Kaya talagang maraming mahuhumaling sa kanya. Sambit ni Leonard sabay mahinang hinampas ang likuran ng binata. Sabagay, anong magagawa ng isang pedicab driver na kagaya ko, di ba? Sambit ni Logan at pinagmasdan si Cheryl na papasok sa magarang kotse. Aray, pikit Logan! Sambit na siyan kaya inis na pinandilata ni Logan ang kaibigan. Maghapon na nagmaneho ang binata at hindi maiwasan na matuwa nang makitang medyo malaki-laki ang kinita niya ngayon. Habang papauwi ay natigilan siya nang may marinig na ingay. "Stop, Brandon! Stop!" Rinig ni Logan sa pamilyar na boses. Parang bumagal ang utak niya bago na-realize na si Cheryl iyon. "Tulong! Tulong!" Panghihingi nito ng tulong at halatang nanghihina na. Si Cheryl yun ah. Mura ni Logan sa sarili kaya agad nitong pinatay ang makina at tumakbo kung saan nang galing ang sigaw. Nagulat si Logan nang dinudumog ng isang lalaki si Cheryl at pilit hinuhubad ang suot nito. Hayop ka. Bulong ni Logan at hindi nagdalawang isip na sugurin ng lalaki. Agad niya itong pinagsusuntok sa mukha hanggang sa mawalan ito ng malay. Napalingon siya sa gawin ni Cheryl na humihikbi ng malakas. Huwag kang lumapit. Sambit nito habang umaatras habang tinatakpan ng dibdib niyang halos lumantad na dahil sa punit-punit ang damit nito. Cheryl, ako to. Si Logan. Sambit ni Logan at nagulat ang binata nang biglang yumakap sa kanya si Cheryl. "Please, ihatid mo ako sa bahay. Natatakot ako, Logan, please." Halos magmakaawa si Cheryl sa kanya. Oo, ihatid kita sa inyo. Tana. Bulong ni Logan at inalalayan itong makatayo ng maayos ang dalaga. Inalalayan niya ito hanggang sa makarating sa pedicab niya. Hinubad niya ang kanyang jacket para ipasuot sa dalaga. Kumalma ka muna dyan ah. Wala nang mananakit sa'yo. Sambit ni Logan at pinaandar ang makina. Habang nagmamaneho ay nilingon ni Logan si Cheryl na nakatulog. Bakit kasi hindi na lang ako? Bulong ni Logan at binalik ang tingin sa daan sabay iling dahil sa nasambit niya. Logan, mahirap ka lang. Mahirap abutin ng langit. Bulong ni Logan muli sa sarili para ipamukha sa kanya ang katotohanan. Ilang sandali lang ay huminto si Logan ang pedicab niya sa harap ng isang magandang mansyon. Tumungo ito sa gate at nag-doorbell. Cheryl, gising na. Nandito ka na sa bahay niyo. Sambit ni Logan at napadilat agad si Cheryl. "Salamat, Logan." Sambit ni Cheryl habang papasok sa gate at nagulat sila nang may biglang dumating na police car. "Anong problema, sir?" Tanong ni Cheryl at agad silang nagkagulo. Pinadapa nila si Logan at pinusasan. Sa sobrang kaba ng nararamdaman ni Cheryl ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Ano to sir? Wala naman ako ginagawang masama. Sigaw ni Logan at habang pinapatayo siya, nagpupumiglas ito dahil nabigla sa mga nangyari habang si Cheryl ay hindi makagalaw ng maayos pero nanlaki ang mata niya nang makitang hahampasin si Logan ng baril sa ulo. Mabilis niyang niyakap si Logan at sa kanya tumama ang baril dahilan para mahimatay ang dalaga. Ikaw na nga ang tumulong, ikaw pa tong nakakulong ngayon. Halos magmura si Sian sa buong kulungan. Itigil mo yung bunganga mo, baka magsama tayo dito. Suway ni Logan sa kanya kaya napabuntong hininga na lang ang binata. Ano bang kaso? Tanong ni Sian sa kanya kaya napayoko si Sian. Attempted rape par. Bulong ni Logan. Naku ko naman Logan.
Ni wala tayong pera pang bayad sa tinutuloy nating bahay. Tas ganito pa ang nangyari. Sambit ni Sian at tinampal ang kanyang noo. Hindi naman siguro ako pababayaan ni Cheryl dito. Sambit ni Logan. Logan Ramirez, laya ka na. Sambit ng pulis habang binubuksan ang selda. Sabi ko sa'yo eh. Sambit ni Logan at napairap na lamang si Sian. Paglabas niya ay may pinirmahan itong mga papel para kumpirmahin na makakalaya na siya. Sa paglabas nilang dalawa ay nakasalubong nila si Cheryl. Pagkakita ng dalaga kay Logan ay agad itong tumakbo sa bayakap. Sel, amoy selda ako. Natatawang sambit ni Logan na kangusong kumawala ang dalaga sa pagkakayakap. Gusto ko lang mag-sorry. Nagpadalos-dalos kasi si Daddy eh. Hindi man lang nagtanong kung anong tunay na nangyari. Sambit ni Cheryl at ngumiti si Logan. Hiya mo na. Pinutol ni Sian nagsasabihin ng kaibigan. Ano hayaan mo lang? Sambit ni Sian at agad na hinampas ni Logan ang bibig nito para manahimik. Siyempre, mag-alala yun sa nangyari sa'yo. Dugtong ni Logan. From now on, we have a deal. Sambit ni Cheryl. May kontrata ba, attorney? Mapanuksong tanong ni Logan kaya hinampas ni Cheryl ang balikat niya. Kasi nga, sabi ni Daddy, para pangbawi dun sa ginawa niya ay maging personal driver na lang daw kita. Sambit ni Cheryl at namilog ang mata ni Logan. Ano, ayaw mo ba? Tanong ni Cheryl nang hindi makasagot si Logan dahil napatulala. Parang gusto naman yata ng pare ko eh. Sambit ni Sian at sinuko si Logan para matauhan. Oo, sige. Oh, sambit ni Logan na para bang hindi makapaniwala sa mangyayari iyon sa kabuhay niya, ang makakasama araw-araw ang babaeng gusto niya. Hindi ko alam kung napipilitan ka ba o ano. Natatawang sambit ni Cheryl kaya naman napakamot lamang si Logan sa kaniyang ulo. Natatakot lang ako sa daddy mo. Nahihiyang sambit nito at natawa na lamang si Cheryl habang si Logan ay parang mabaliw na sa kilig na nararamdaman. Huwag ka matakot sa daddy ko. Di naman yun nangangain ng tao eh. Sambit ni Cheryl. Humingang malalim ang binata bago hinarap ang dalaga. Kailan pala ako mag-uumpisa? Tanong ni Logan. Ngayon na. Babalik tayo sa bahay para kunin ang kotse. Marunong ka bang magmaneho? Tanong ni Cheryl at tumango naman itong si Logan. Pero yung pedicab ko. Tanong ni Logan sa sarili. Ako nang bahala dun par. Sambit ni Sian kaya napatango na lamang silang dalawa. Nang makarating silang dalawa sa mansyon nila Cheryl ay napalunok na lamang ng sariling laway si Logan. Sa pagbaba nila ng taxi ay halos ayaw humakbang ni Logan. Hindi na ba ako magpapasa ng biodata? O resume? Tanong ni Logan kaya natawa na lamang si Cheryl. Hired ka na nga. Sambit ni Cheryl at hinawakan ang kamay ni Logan sabay mahinang hatak nito patungo sa gate. Napatulala na lamang ang binata habang nakatitig sa magkahawak nilang kamay. Kasabay nito ang nakakabinging pagkabog ng puso niya. Ito yung kotse na ipagmamaneho mo sa akin. Hatid at sundo ang gagawin mo ha. Kung naglakad din ako, tatawagan kita. Sambit naman ni Cheryl sabay hagi sa kanya ng susi. Wala akong cellphone. Sambit ni Logan at napayoko na lamang ito sabay kagat ng ibabang labi. Pasensya na, mahirap lang. Shh! Kaya nga magmaneho ka na. Pupunta tayong mall, bibilhin natin lahat ng pangangailangan mo. Sambit ni Cheryl kaya napatitig sa kaniyang binata. Sobra-sobra na yung tulong mo, Cheryl. Nakakaya na. So, nang sweldo ko na lang ako bibili ng cellphone. Sambit ni Logan kaya napabuntong hininga si Cheryl. Kung meron man dapat mahiya sa atin dito, ako yun. Kung wala ka kagabi, buhay pa kaya ako ngayon? Kung di mo ako niligtas kagabi, binaboy na siguro ako ng lalaking yun. Sambit ni Cheryl na may mababang tunog. You're my hero, Logan. Sambit ni Cheryl at agad na pinunasan ng luhang pumatak. Tara na nga, umiyak ka na eh. Ayoko na nga magreklamo. Sambit ni Logan at pinagbuksan ng pinto si Cheryl sabay pasok sa kabilang pinto. Agad na pinaandar ang kotse. Umuwing maraming dala si Logan pati kotse ay dala nito sa kanilang bahay dahil hindi marunong magmaneho si Cheryl at wala siyang masasakyan pa uwi. Abay naka-jackpot yata tayo iho ah. Sambit ng matanda niyang kapitbahay. Wala ho tay, nakahanap lang ng mas marangal na trabaho. Sambit ni Logan at tumuloy sa kanilang tinutuloyan nila Sian. Par, kumusta naman ang date nyo nung tinatanging minamahal mula langit hanggang lupa? Mapang-inis na bati ni Sian sa kanya. Umayos ka nga Sian, baka mula langit at ibagsak kita sa impyerno pag nainis ako sa pagmumukha mo.
Sambit ni Logan habang inaayos ang dala nitong gamit. Ano ba? Tinatanggap mo bang alok ni Miss Cheryl? Seryosong tanong ni Sian. Oo, halatang din naman ako nakakaindi, di ba? Sambit ni Logan at napatango na lamang si Sian. Sabagay, malaking oportunidad news para sa'yo. Ang makasama siya araw-araw. Ay, sana talaga lahat eh. Bulong ni Sian habang kumukuha ng kanin sa kaldero. Anong ulam natin? Tanong ni Logan sa kaibigan. As usual, Lumingon si Sian sa kanya at ngumisi. sardinas. Dugtong nito at nagtawanan silang dalawa. Kahit ganito lang tayo palagi, basta masaya ay ayos na ako. Sambit ni Sian sabay upo at nilagyan ang toyo ang sardinas. Ako din naman. Sambit ni Logan at lumapit sa hapag sabay kuha ng pinggan at nilagyan ng kanin. Masayang pinagsaluhan ng dalawa ang pagkain sa kanilang hapag-kainan ni hindi alintana ang katiting nilang ulam. Maagang gumising si Logan para ihanda ang kaniyang sarili sa unang araw ng trabaho at hindi mawala sa labi ng binata ang ngiti. Pag sinabi ko kaya sa kanya yung nararamdaman ko, i-reject niya kaya ako? Wala sa sariling tanong ni Logan. Bakit hindi mo subukan para malaman natin? Sambit ni Sian na nakahiga pa sa kama. Bumangon ka na nga niya, baka batukan pa kita. Pabirong sambit ni Logan at lumabas na sa bahay. Dumiretso ito sa kotse at agad na nagmaneho. Good morning, ma'am. Agad na bati ni Logan nang makita si Cheryl na kakalabas pa lamang sa gate. Good morning, Logan. Dadaan muna tayo sa cafe kung saan mo ako laging nakikita na nagkakape. Sambit ni Cheryl at nagulat si Logan. Nakikita mo ko dun? Takang tanong ni Logan sa kanya at tumango si Cheryl. Nauna ka pa doon sa akin pinsan. Inisip ko tuloy kung sino inahabangan mo doon. Sambit ni Cheryl. Ikaw? Bulong ni Logan sabay andar ng makina. Anong sabi mo? Tanong ni Cheryl. Wala. Ibig ko sabihin, nag-aantay lang ako ng mga pasahero. Siyempre sa umaga maraming nagkakape dun. Sambit ni Logan habang nagmamaneho at ilang sandali lang ay nakarating na silang dalawa sa cafe. Agad na pinagbuksan ni Logan si Cheryl ng pinto at lumakad naman si Cheryl patungo dito pero napahinto ang dalaga nang mapansin na hindi sumunod si Logan. Anong ginagawa mo dyan? Inis na tanong ni Cheryl sa kanya. Magbabantay sa kotse, ma'am. Inosenteng sagot ni Logan at mas lalong nainis si Cheryl. Sasabayan mo akong magkape o hahampasin kita ng baso? Inis na tanong ni Cheryl. Sabi ko nga, sasama na. Baka mabasag sa pagmumukha ko yung baso eh. Sambit ni Logan kaya nagtawanan silang dalawa habang sabay na pumasok sa cafe. Good morning, lovers. Welcome to Zaya's Cafe. Sambit ng waiter kaya nagtitigan silang dalawa. Hindi mo ka mo magjowa. Sambit ni Logan kaya napatakip ng bibig ang waiter. Hala, sayang naman, bagay naman kayo sa isa't isa. Sambit ng waiter kaya napaupo na lamang ang dalawa at mahinang nagtawanan. Yan kasi, sabi ko sa kuya, kotse na lang ako, yan tuloy. Napagkamalan tayo. Sambit ni Logan kaya natawa silang pareho. 2 cappuccino and apple strudel tsaka caramel cake. Sambit ni Cheryl kaya nilista naman ito ng waiter. Muli siyang hinarap ng dalaga at ngumiti ng matamis na kay Logan. Ganito ba talaga dito? Puro mayaman ng mga tao. Tanong ni Logan at halatang naninibago sa lugar. Oo naman, dapat masanay ka na kasi nga kada umaga tayo dito mag-aagahan. Sambit ni Cheryl kaya nagtaka na lamang si Logan. Paano sa mansyon nyo? Di ba naghahanda ang mga katulong ng agahan? Takang tanong ni Logan. Nagluluto naman. Ayoko lang makasabay si daddy na kumain. Sagot ni Cheryl kaya nagulat si Logan. Bakit? Pabulong na tanong ni Logan kaya mas lalong natawa ang dalaga. May problema lang. Mata pobre kasi papa ko at isa yun sa pinakaayaw ko ugali kaya umiiwas na lang ako kaysa naman sa kada umaga kami nagkasagutan. Sambit ni Cheryl kaya napatango-tango na lamang si Logan at hindi nagtagal ay dumating na ang kanilang order. Thank you. Sambit ni Cheryl sa waiter at ngumiti ito sabay tango sa kanya. Nilapag ni Cheryl ang apple strudel sa harap ni Logan at isang cappuccino. Ngayon pa lang ako makakatikim na to. Sambit ni Logan kaya napangiti ng pilit si Cheryl. Alam mo, naawa ko sa tuwing nakakarinig ng ganyang salita. Ngayon pa lang makakatikim na ng ganyang pagkain. Parang nainis ako sa sarili ko kasi nabibili ko lahat ng gusto ko. Pero yung iba hindi. Sambit ni Cheryl at humigop ng kape. Kasalanan din naman namin. Maraming paraan para magkaroon ng pera pero
nagiging tamad yung iba. Yung iba naman masipag, di nilalapitan ng oportunidad. Sambit ni Logan at tinikman ng apple strudel. Nagsimula din naman yon sa mga mayayaman na nanggigipit ng mahihirap. Tipid na sambit ni Cheryl na may seryosong tono. Sabi ko nga, suko na, Your Honor. Sambit ni Logan kaya muling natawa si Cheryl. May kaso pa akong aasikasuhin mamaya. Medyo mahirap kaya dalian mo na dyan, ha? Marahan na sambit ni Cheryl at tumango lamang si Logan. Pagkatapos nilang kumain ay agad silang dumiretso sa korte at parang napatulala na lamang si Logan habang pinagtatanggol ni Cheryl ang suspect. Akala ko mabait kang tao. Bulong ni Logan at napabuntong hininga na lamang ito. Objection, Your Honor. The suspect was not the murderer of Clarita Santamayor. She's alive. Sambit ni Cheryl at napasinghap ang mga tao sa loob ng korte. Patunayan mo yung sinasabi mo, Miss Salazar. Sambit ng abogado mula sa kabilang partido kaya mapanghamon ng ngumisi si Cheryl. First, pinalabas niyang pinatay siya ng sarili niyang asawa sa oras na 8:30 ng gabi sa kanilang bahay pero nakuhanan sa CCTV si Mr. David Santamayor na nasa opisina niya sa oras na 8:40. Paano matatapos ang isang krimen ng 10 minuto? Na kung babiyahin ng bahay patungo sa bahay nila, patungo sa opisina nila, ay walang oras. Sambit ni Cheryl sabay ayos ng suot nitong salamin. Pangalawa, ang DNA ng namatay na naabutan sa morgue ay hindi kapareho sa tunay na DNA sample ni Clarita. Kailan pa ba naging magkaiba ang DNA ng isang tao? Tanong ni Cheryl at natahimik ang tao sa buong silid. Paano mo yan napapatunayan lahat? Tanong ng judge kaya mas lalong napangisi si Cheryl. Kasi nandito siya, nakamaskara. Sambit ni Cheryl at namilog ang mata ni Logan nang tinitigan siya nito kaya lahat na din ng tao ay napalingon sa gawin niya. Your Honor, pwede ba akong lumapit sa isang tao dito sa loob ng korte? Tanong ni Cheryl at tumango lamang ang judge. Lumapit si Cheryl kay Logan kaya kinabahan bigla ang binata. Mas nagulat ang binata nang hinaplot ni Cheryl ang mukha ng matandang babae na nakaupo sa harap ni Logan. Your Honor, si Clarita Santamayor. Sambit ni Cheryl at mas lalong nagulat ang lahat biglang hinawakan ni Clarita ang buhok ni Cheryl at tinutukan ng matalim na kutsilyo. Walang gagalaw. Pagbanta ni Clarita sa lahat at napalingon si Logan sa paligid. Sakto namang may nakita itong tumbler na babasagin. Dinampot ito ni Logan at tinutok sa ulo ng matandang babae. Lumingon siya sa judge at tumango ito sa kanya kaya napangiti siya sabay hampas ng tumbler sa ulo ng ginang dahilan para mahimatay ito. Huli niyo yun! Sigaw ng fiskal at si Logan naman ay tinaas sa ere ang dalawang kamay habang kinukuha ng mga pulis ang nahimatay na ginang. Ayos ka lang, nasaktan ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Logan sa kanya pero ngumiti ito at biglang hinalikan si Logan sa labi. Ang kuryenteng nararamdaman ng binata mula sa labi patungo sa buong katawan ay ang dahilan para hindi ito makagalaw. Hindi alam ni Logan ang gagawin para siyang nawala sa sarili. Attorney Cheryl Salazar! Sambit ng judge kaya natigilan si Cheryl sa kanyang ginagawa at nagulat din ito habang si Logan ay hindi pa din makagalaw. Ang tanging naririnig niya lamang ay ang nakakabinging tibok ng puso niya. Gising, Logan! Sigaw ng utak niya pero hindi pa rin siya makagalaw hanggang sa mabangga siya ng isang tao at napakurap siya. Kanina ka pa dyan tulala, iho. Sambit na nakambangga sa kanya kaya natarantang hinanap ni Logan si Cheryl at kinapa niya ang cellphone niya na nag-vibrate dito. Nandito na ako sa labas. Asa ka na ba? Text ni Cheryl kay Logan kaya nagmamadali itong lumabas ng korte. Sa paglabas niya ay nakita niya si Cheryl na nakaupo sa lobby. Pasensya na. Natagalan ako dun sa loob. Sambit ni Logan na tinitigan lang siya nito. Kaya agad na lumapit si Logan sa kotse at pinagbuksan ito ng pinto. Nakakaya yung ginawa ko kanina. Bulong ni Cheryl. Oo nga. First kiss ko yun eh. Sang-ayon ni Logan kaya mas lalong nainis si Cheryl. Ni hindi ka man lang tumutol, no? Inis na sambit ni Cheryl at nagulat si Logan nang may kinuha itong alak mula sa likuran ng kotse. Pampakapal ng muka. Bulong ni Cheryl sabay bukas ng bote at lumagok ito ng alak. Nako, parang uulan yata. Sambit ni Logan at napalingon siya kay Cheryl na nakatulog.
Ilang sandali ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang init. Logan, pakibukas ng bintana. Sambit ni Cheryl at halatang lasing. Cheryl, umuulan. Mababasa ako kung bubuksan ko yung bintana. Sambit ni Logan pero hindi nakinig at binuksan nito ang bintana sabay dungaw sa kaniyang ulo. Sabing huwag eh. Sambit ni Logan at hinawakan ng balikat nito sabay hila nito dahilan para mapahiga ito sa backseat. Dahan-dahan naman Logan. Sambit ni Cheryl at napamuntong hininga na lang mga binata nang makitang basang-basa si Cheryl. Logan, ang init. Bulong ni Cheryl at napalunok ang sariling laway si Logan. Lumipat ang binata sa backseat at pinunasan ng basang mukha ni Cheryl ngunit biglang yumakap sa leeg niya si Cheryl sabay sunggab sa kanya ng halik. Sandali, sandali! Natarantang sambit ni Logan. Oh, Logan. Only. Bulong ni Cheryl habang iniyayakap ng mahigpit ang leeg ni Logan. Sandali. Malito eh. Lasing ka lang. Sambit ni Logan habang pilit na pinipigilan si Cheryl. Anong lasing? Sinong lasing? Tanong ni Cheryl kaya natawa si Logan pero muli siya nitong sinunggapan ng halik. Patawad. Tao lang, marupok din. Bulong ni Logan at ngumiti sa halik ni Logan siya kay Cheryl. Sa gitna ng malakas na kulog at ulan ay pinagpawisan ng dalawa habang nagsasalo sa walang kapantay na pagnanasa ng dalawa. Sa pagising pa lamang ni Logan ay hinanda niya na ang kaniyang sarili sa sabunot na gagawin ni Cheryl sa kanya. Alam niyang mali ang kaniyang ginawa. Nagpadala siya sa taong lasing pero wala na siyang magagawa. Nangyari na din naman. Good morning Logan. Bati ni Cheryl sa kanya kaya agad na kinabahan ng binata. Magandang umaga, Cheryl. Sambit naman ni Logan at pinagbuksan ito ng pinto. Sa cafe ulit tayo. Sambit ni Cheryl at hindi na sumagot pa si Logan. Tahimik ito nagmaneho patungo sa coffee shop. Inunahan siya ng kaba dahil baka pag nag-alala lahat ni Cheryl ang nangyari nung huling gabi ay baka sampalin siya nito. Sumunod ka agad sa akin sa loob. Sambit ni Cheryl na may mahinhin na boses. Gusto pang tumanggi ni Logan pero tinalikuran na siya ni Cheryl. Good morning, sir. Bati ng lalaking waiter sa kanya at ngumiti lamang si Logan habang hinahanap si Cheryl sa buong paligid. Nakita niya si Cheryl na nakaupo sa isang table habang nakatingin sa labas ng glass. Lumapit siya at umupo sa harap nito at tulala pa rin itong nakatitig sa labas. Cheryl. Tawag ni Logan sa kanya kaya napakurap sabay lingon sa kanya at inunat ang noo. Tungkol nga pala sa nangyari kagabi. Bulong ni Logan sa bayoko. May natatandaan ka ba? Tanong ni Logan kaya napatawa si Cheryl. Walang pangyayaring hindi ko naaalala. Sambit ni Cheryl kaya namulang pisngi ni Logan. Hindi ka galit? Kinakabahang tanong ni Logan kaya mas lalong natawa si Cheryl. Pinuwersa mo ba ako? Hindi, di ba? Tanong ni Cheryl. Sa ating dalawa, ikaw dapat ang may karapatang magalit. Kasi ikaw yung pinilit ko. Natatawang bulong ni Cheryl at napailing na lamang ang babae. Seryoso? Hindi ka galit sa akin? Seryosong tanong ni Logan dahil dito ay naging seryoso ang mukha ni Cheryl. Bakit? Hindi mo ba gustong nangyari? Inis na sambit ni Cheryl. Di naman sa ganun. Parang hindi lang kasi yata tama sa nangyari yan agad wala naman tayong relasyon. Sambit ni Logan sa bayoko ng kanyang ulo. Look at me, Logan. I'm commanding you to look directly to my eyes. Walang emosyon na sambit ni Cheryl kaya napalunok na lamang si Logan ng sariling laway at sinalubong ang tingin ni Cheryl. I know you like me. Kaya hinintay kitang gumawa ng paraan para mapansin kita pero hindi Wala kang galaw. Hindi ko alam kung torpe ka ba o tanga ka lang talaga. Sambit ni Cheryl kaya muling napayuko si Logan. Tatakot kasi ako na baka hindi mo naman ako magustuhan. Kasi nga mahirap lang ako. Walang may pagmamalaki. Bulong ni Logan at napabuntong hininga si Cheryl. I fall in love with you. Di wala ka pang ginawa na hulog na ako sa'yo. Simpleng paglapit mo lang sa akin at mag-offer na ihahatid ako sa mansyon. Nahulog ako sa ganun. Sambit ni Cheryl habang namumula ang muka. Ibig sabihin, gusto mo ko? Tanong ni Logan sa kanya. Dati ka bang tanga? Hindi ba halata na oo? Gusto kita.
Sambit ni Cheryl kaya natigilan si Logan at napatitig sa kanya na namimilog ang mga mata. Gusto mo ko? Muling tanong ni Logan kaya gumuhit agad ang inis sa mukha ni Cheryl. Hindi ka lang pala talaga tanga. Bingi ka pa. Inis na sambit ni Cheryl sabay irap. Cheryl, gusto ko lang linawin ang lahat. Sambit ni Logan sabay titig sa mga mata ni Cheryl. Gusto ko magsimula. Mula sa pinakasimula. Sambit ni Logan kaya napakagat ng ibang bang labi si Cheryl. Liligawan kita. Sambit ni Logan kaya natigilan si Cheryl. Ito na pang order niyo, sir. Sambit ng waiter sabay lapag ng pagkain nilang dalawa sa mesa. Salamat. Bulong ni Logan at inayos ang pagkain sa harap ni Cheryl. Kain ka na. Hindi ka dapat nagpapagutom. Kasi liligawan pa kita. Sambit ni Logan kaya napangiti si Cheryl. Natapos ang buong maghapon sa trabaho ni Cheryl at ang pumasok siya sa kotse ay nakangiting Logan ang sumalubong sa kanya. Good afternoon. Kumusta ang trabaho? Tanong ni Logan kaya napasimangot si Cheryl. Nakakapagod pero worth it kasi nakakalabas na si Mr. Santamayor at makukulong na ang kanyang walang pusong asawa. Sambit ni Cheryl kaya tumango lamang si Logan habang ngumingiti. Gala tayo. Kakain tayo mamaya ng mga street foods. Sambit ni Logan kaya agad na nagningning ang mga mata ni Cheryl. Sige ba, bilisan mo. Excited na sambit ni Cheryl kaya agad na pinatakbo ni Logan ang kotse. Sa pagpasok pa lamang nila sa eskinita ay ang bango na ng barbecue ang sumalubong sa kanilang pareho dahilan para maglaway si Cheryl. Bilisan mo! Nagugutom na agad ako, Logan. Sigaw ni Cheryl kaya natawa na lamang si Logan. Para kang ignorante dito. Hindi ka pa ba nakakatikim ng barbecue? Tanong ni Logan at natawa lamang si Cheryl. Minsan lang. Pag nakakapuslit ako dati, pinagbabawalan na kasi ako ng daddy ko. Sambit ni Cheryl kaya namilog ang mata ni Logan. Paano kung patay na ako ng daddy mo dahil dinala kita dito? Tanong ni Logan kaya natawa si Cheryl sa kanya. Sino bang may sabi na makakarating sa kaniyang katarantaduhan na ginagawa ko? Sambit ni Cheryl at sabay silang napangisi. Bumaba silang dalawa nang mag-park si Logan ng kotse ay agad silang tumungo sa isang barbecue stand. 10 isaw manang tapos 6 na balot. Sambit ni Logan kaya halos mapatalon si Cheryl sa tuwa. Upo tayo dun ah. Dun. Dun oh. Sambit ni Logan at pinag-ayos ng upuan si Cheryl. Ito na Logan. Nakangiting sambit ng tindera sabay lapag. Magkakilala kayo? Tanong ni Cheryl at tumango naman si Logan. Kapitbahay ko tong damuhong na to. Sambit ng tindera kaya nabulunan si Logan. Trisha naman. Niyuyurakan mo agad ang imahe ko dito. Sambit ni Logan kaya natawa ang dalawang babae. Bakit dito mo dinala ang shota mo? Dapat sa magarang lugar. Ay naku, Logan. Sambit ni Trisha kaya napaangat ng isang kilay si Cheryl. Gusto ko din kasi ng maiba. Yung hindi naman magara palagi kasi alam kong mas mag-e-enjoy kami ni Logan. Sambit ni Cheryl kaya natahimik si Trisha. Say Sambit ni Cheryl at sinubo ang buong balot sa bibig ni Logan at pinagtawanan niya ito. Loko ka talaga. Sambit ni Logan kaya natawa na lamang si Cheryl sabay kagat sa barbecue. Pag ba kinain ko yung sisiw, mabubuhay yan sa tiyan ko? Tanong ni Cheryl kaya natawa lamang si Logan. Try natin para malaman mo. Sambit naman ni Logan. Pareho silang nagtawanan habang kumakain habang dumidilim ay naisipan nilang umuwi. Salamat Logan. Busog na busog ako dun ah. Sambit ni Cheryl na parang bata habang hinahagis-hagis sa ere ang kaniyang bag. Basta ikaw Cheryl. Sambit ni Logan. Sandali. Bulong ni Logan kaya napahinto si Cheryl at humarap kay Logan. Pinunasan ni Logan ang ketchup na nasa pisngi nito kaya hindi mapigilan ni Cheryl ang mamula ang kaniyang pisngi habang may lalaking nakamotor ang huminto sa mismong harapan nila. Hold up to. Matigas na sambit ng lalaking nakamas. Aka na yung bag mo. Sambit ng holdupper at inagaw ang bag ni Cheryl. Hoy, panira ka na nga ng moment, magnanakaw ka pa. Sambit ni Logan at palapag sana nang bumunot ang lalaki ng kutsilyo. Subukan mong pumalag. Gigripuhan ko to. Sambit ng holdupper kaya napaangat lamang ng kamay si Logan. Kunin mo na lahat, huwag lang yung jowa ko. Sambit ni Logan kaya inis na napabugan ng hangin ng holdupper. Pati ba naman sa ganito, iniisip mo pang aagawin ko yan? O yan. Sambit ng holdupper at tinulak si Cheryl kay Logan.
Agad na sinalo ni Logan ang dalaga at nang nakatayo ng maayos ay agad na inapakan ng holdapper. Logan! Tili ni Cheryl. Sakto namang tumama ang matigas na kamao ni Logan sa mukha ng holdapper at agad itong nahimatay. Loko ka talaga? Pera lang yung makukuha niya, hayaan mo na. Sigaw ni Cheryl habang pinipigilan si Logan. Tama na, baka mapatay mo yan. Sambit ni Cheryl kaya kumalma si Logan. Tayo na, baka na pang malalang mangyari sa atin dito. Sambit ni Cheryl kaya sabay hila ng mahina sa balikat ni Logan. Isang linggo silang dalawa na ganon hanggang sa napansin ng daddy ni Cheryl na may kakaibang namamagitan sa dalawa kaya inimbitahan niya ang dalawa na sumabay sa kanya na kumain ng hapunan. Kinakabahan na umupo sa hapagkainan si Logan at napatitig siya sa mga mata ni Cheryl. Patay tayo. Bulong ni Cheryl. So, wala ba kayo sasabihin sa akin? Tanong ni Jonathan habang tinititigan si Logan. Kasi dad, Kasi halos hindi makapagsalita ng maayos si Cheryl. Mahal ko po yung anak niyo, sir. Diretsyong sambit ni Logan. Yun po yung sasabihin ko. Dugtong ni Logan. Kung ganun, itigil mo yung nararamdaman mo para kay Cheryl. Dahil magpapakasal ang anak ko sa iba. Sambit ni Jonathan kaya natigilan si Logan at tumitig kay Cheryl. Alam mo, Tanong ni Logan na may nagbabadiyang luha sa mga mata. hindi. Wala akong alam. Sambit ni Cheryl sabay hampas ng mesa. Hanggang kailan mo po ba ako kokontrolin, dad? Nakakapagod na to. Hindi ko kaya magdesisyon mag-isa kapag kasama ka. Sambit ni Cheryl at tumayo sabay lapit kay Logan at hinawakan ng kamay nito. Logan, ilayo mo ko dito please. Please, Logan. Sambit ni Cheryl at halos hindi makagalaw ang ama nang makitang umalis ang dalawa. Habang nagmamaneho ay umiiyak pa rin si Cheryl. shh, tana Cheryl. Kanina ko pa iyak na iyak. Sambit ni Logan. Nang hindi tumahan si Cheryl ay agad na pinarada ni Logan ang kotse at niyakap si Cheryl. Magiging maayos din ang lahat, okay? Nandito ako. Bulong ni Logan at dahil sa pag-iyak ay halos mawala ng hininga si Cheryl dahilan para mahimatay ito. Mabilis pa sa alas 4 na sinugod ni Logan si Cheryl sa ospital. Ilang oras ang lumipas at hinarap si Logan ng doktor. Sir, ikaw ba ang kasama ni ma'am papunta dito? Tanong ng doktor. Opo, Dok. Ano po ba nangyari sa kanya? Tanong din ni Logan sa doktor. Sir, buntis po si ma'am kaya siya nahimatay dahil sa sobrang pag-iyak. Kailangan niya pong magpahinga, sir, at umiwas sa mga bagay na magpapastress sa kanya. Sambit ng doktor kaya namilog ang mata ni Logan. Buntis siya? Oh, buntis siya! Sambit ni Logan na tumalon-talon sa tuwa. Nang magising si Cheryl ay agad na tumungo si Logan sa silid nito. Cheryl, may dala akong prutas. Salubong ni Logan sa kanya kaya napangiti ang nurse na nag-aayos ng higaan ni Cheryl. Mabuti, sir. Kailangan ng baby ni ma'am ang maraming vitamins. Sambit ng nurse kaya nangunot ang noo ni Cheryl.